At kung ang hinahanap mo naman ay semi-big bike na motorsiklo at pwedeng pang racing, mayroon po tayo ritong Suzuki Gixxer SF250. Gaano nga ba kaganda ang motorsiklo na ito? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Suzuki Gixxer SF250, isa sa mga pinagmamalaki ni Suzuki pagdating po sa kanyang semi-big bike category. At ito po yung kanilang pang-racing edition. At ito po palang kulay na ating nire-review for today. Ito po yung kanilang MotoGP Blue. Well, umpisa na po natin agad dito po sa kanyang pointed na headlight. Meron po siyang partition dito sa gitna. Meron po siyang high beam and low beam. At dito naman po sa bandang itaas, nagkaroon ng decal rito na blue along with silver. At may nakalagay naman po dito na Easy Star. Ganon din po rito sa kabila. At dito sa bandang ibaba, may nakalagay na FI, which is fuel injected system na po itong motorcycle na to. Well, asahan natin, although malakas yung kanyang engine, matipid pa rin po siya sa pagkonsumo ng gasolina. At isa sa mga nagustuhan ko mga ka-LM, nandirito na po pala sa bandang harapan ito pong kanyang built-in na side mirror. Kaya talagang yung dating niya is talagang big bike na big bike, di ba? Unlike other motorcycle na nandirito po siya sa kanyang handlebar. Ang ganda rin ng positioning nitong kanyang little visor, no? Clear naman po yung kanilang ginamit rito. Mapunta naman po tayo rito sa kanyang suspension dito sa harapan. Ito po ay equipped with traditional telescopic fork. Matte black naman po yung kanilang ginamit. At ito pong kanyang rear fender, glossy black. May nakalagay po rito na Suzuki in white color decal. At may nakalagay din po rito na ABS in silver color. Well mga ka-LM, ito po palang ating Suzuki Gixxer SF250 ay equipped na po siya ng dual channel ABS. So magmula po rito sa harapan hanggang dun sa may likuran. So ang kagandahan naman yan pagdating po sa mga sudden stop, very reliable yan, maaasahan. Halimbawa lang po, pinihit natin itong kanyang front brake, hindi po maglalak itong ating caliper dito sa rotor. Ang kagandahan nun, hindi po i-slide or mag-o-overlaps itong ating gulong sa harapan. Ganon din sa likuran. At hindi rin po magwawabol ang ating manobela pagdating po sa mga biglaang preno. Dahil nga po ang ABS ay nakakapagbigay po siya ng smooth na braking power. Pagdating naman po rito sa kanyang single rotor disc brake, bilog po siya, no, napakalaki, along with 2-pot caliper na Vibre. Black color naman po siya. Ito naman pong kanyang mags is nagkaroon ng two-tone color combination, glossy black and then along with silver para dito sa kanyang mga lining. Mayroon din po siya ritong apple green na decal dito po sa gilid ng kanyang mags. At ang mga sukat ng gulong rito po sa harapan, ito po ay mayroong 110 by 70-17. So napakakapal na rin po nitong kanyang stock na front wheel. Dumako naman tayo rito sa kanyang digital meter panel display. Well, napakaganda rin, no? Ang lapad din nitong kanyang digital display, square type naman po siya. Nagkaroon naman po siya rito ng 2-button selector, may Suzuki logo, nandirito naman po siya sa gitna. At nandirito naman po itong kanyang ignition at ito po ay equipped with mechanical key. May lock na rin po siya for safety purposes. Mga ka-LM, hindi ko napansin, nandirito pala itong kanyang napakalaki na turn signal. Sa no, magkabilaan yan. So nakapop up po siya. Ingatan na lang po natin na maisagi sa mga matitigas na bagay dahil pwede po siyang mabali. Well, balik naman tayo rito sa kanyang handlebar. Durable na zinc yung kanilang ginamit dito. Kaya masasabi natin na talagang matibay yung kanyang pagkakayari. Pagdating naman po rito sa kanyang mga button selector, mayroon na rin po siyang passing switch. May high beam and low beam, may turn signal selector at ang kanyang horn. Nandirito naman yung kanyang clutch. Sa kabila naman, meron po tayo ritong makikita na engine kill switch, which is pwede naman po nating patayin yung engine pag nagkaroon po siya ng manual function. At ang kanya naman pong electric starter at ang kanyang front brake. Well, dumako naman tayo rito sa kanyang napakalaking fuel tank, no? Timeless na timeless yung pagkaka-design. Anyway, mga ka-LM, ito po pala ay mayroong 12 liters na fuel tank capacity. Yung kanyang pagkaka-finish dito, glossy blue na may pagka-metallic. Kulay black naman po itong kanyang fuel tip at may rounded po rito na silver. At dito sa bandang gitna, nagkaroon po siya rito ng Suzuki na 3D emblem, which is very attractive naman po siya. At dito sa kanyang side cover, meron po tayo rito makikitang Gixxer SF in red color.
color along with blue background. May nakalagay naman po rito na Suzuki, na nabali po siya rito or naputol dahil nagkaroon po siya rito ng partition. Tumuloy po siya hanggang rito sa bandang gitna. At syempre, yung Easy Star, nandyan din po makikita natin. Dito naman po sa bandang ibaba, nagkaroon ulit siya rito ng napakalaking decal na Suzuki in white color. Ang ganda rin nung pagkakadesign nitong kanyang engine extension cover, which is matulis naman po siya. Dito sa kanyang engine, parang metallic na dark brown nung kanyang color. At nandito naman po itong kanyang shifter. Anyway mga ka-LM, ito po pala ay equipped with 6-speed manual transmission. At nandito naman po itong kanyang side stand. Wala po itong center stand mga ka-LM, itong model na to. And then ganito naman po yung pagkaka-design itong kanyang pillion step para sa ating rider. Mayroon naman po siyang rubber cover on top. And then mayroon siyang durable cast iron na silver color. Sa atin naman pong pillion step, aluminum yung ginamit rito, chrome color, not fadable. Yung kanyang brace is rounded shape na metal. At dito sa part na to, nagkaroon siya ng three-tone color combination, glossy black, matte black, and then ito pong kanyang silver finish. At dito po sa bandang itaas, meron pong susuyan rito na kung saan ay dito natin binubuksan ito pong kanyang upper part na upuan. So pwede naman po tayong maglagay dyan ng mga papers. At may nakalagay naman po rito na 250 in orange color. Dito naman po sa bandang ibaba, ito naman pong kanyang swing arm ay square type, so durable naman po yan. Mayroon na din po pala siya ritong built-in na tire hugger. At mayroon na din po siya ritong mudguard para ma-prevent po natin na matalsikan ng mga putik ito pong ating other body parts ng ating motorcycle. Silipin naman natin itong kanyang single monoshock absorber. Well, ito po ay position dito po sa gitna. Nakakapagbigay po yan ng more reliable na bouncing performance. Mas accurate po siya. So yung kanyang coil spring is glossy white naman po yung kanilang ginamit. Mapunta naman tayo rito sa bandang itaas. Ang cute din itong kanyang napakaliit na grab bar, no? Very sturdy kasi nga durable cast iron yan. So glossy blue naman yung kanyang kulay. Silipin naman natin itong kanyang tail light. Pointed din yung pagkaka-design, and then meron siyang B-shape dito na daytime running light. Nandito naman sa bandang itaas itong kanyang main light para sa kanyang tail light. At dito pala sa kanyang extension cover, dito po sa kanyang rear, nagkaroon pa siya rito ng additional na palikpik, no? Ang brusko tuloy ng kanyang dating. At nandito naman po itong kanyang turn signal. So ang lalaki, no? Talagang very visible yan kapag ikaw po ay magte-turn sa kanan at kaliwa. At ito pong naka-emboss na part na to, ito po yung kanyang plate light, at mayroon pong added reflector light sa gitna, at ito na rin po yung kanyang plate holder. Dumako naman tayo rito po sa bandang ibaba. Nandito naman po itong kanyang single rotor disc brake, rounded shape along with single pot caliper na vibre. Black color naman po siya. Ganon din yung kanyang mags, no? Black color along with silver para sa kanyang lining. Mayroon lang pong minimal decal rito na makikita, which is apple green naman po siya. Pagdating naman po sa mga sukat ng gulong rito po sa likuran, ito po ay mayroong 150 by 60-17. Well, napakakapal na nitong kanyang rear wheels. Nakakapagbigay po yan ng added stability in any road condition. At para sa akin, very attractive yung dating nitong kanyang dual exhaust pipe na muffler, no? Which is nagkaroon siya ng dalawang butas rito. At itong kanyang tip, very attractive dahil nga po ito po ay silver color. Ganon din po itong kanyang head protection guard. At nandito naman po sa bandang gitna itong kanyang foot brake. At ito naman pong kanyang engine, dito po sa kanyang right side cover, may nakalagay naman po rito na reminder na 1,200 ml para naman po sa kanyang change oil. At dito sa bandang gitna may nakalagay naman rito na SAP or yung SEP, Suzuki Eco Performance. So ang kagandahan naman yan, ito pong kanyang engine design ay nakakapag-provide po ng more power, less fuel, at the same time lesser emission din po siya. Silipin naman natin itong kanyang upuan. Yan, nagkaroon ng partition dito sa gitna. Talagang ganyan yung mga pagkakadesenyo palagi ng mga semi big bike motorcycle. Ito naman po yung upuan ng ating rider, at ito naman po yung sa ating back rider. Malambot din yung comfortability nandirito. And then yung stitches premium din po, and yung pagkakatahi, durable din po siya. At ang atin pong Suzuki Gixxer SF250 ay mayroon pong 800mm na seat height. Ngayon naman ay susubukan nating sakyan para malaman natin kung gaano nga ba ito kataas. By the way, my height is just around 5'6". Yan na lang po yung gagawin nating reference. Kitang-kita naman, no, lapat yung ating paa into the ground. Kaya masasabi ko na very comfortable ito para sa tulad ko na 5'6" in height.
At pagdating naman po sa kanyang engine specifications, ang ating Suzuki Gixxer SF ay mayroon pong 249 cubic centimeter engine displacement, naka single cylinder single overhead cam, 4-stroke with 4 valve, at nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 19.49 kW at 9,300 RPM, habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 22.2 Nm at 7,500 RPM, at may bigat naman po itong 156 kg. At ang presyo po ng ating Suzuki Gixxer SF250 ay nagkakahalaga po ng 192,900 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang mag-down payment ng 39,800 pesos. At pagdating naman po sa kanyang monthly installment, ito po ay mayroong 8,375 pesos sa loob ng 3 taon. At para naman po sa mga kababayan natin na nakapanood ng video na ito at interesadong maglabas ng kanilang Suzuki Gixxer SF250, ay maaari nyo po silang puntahan at bisitahin dito po sa Suzuki 3S Shop Mangaldan, Pangasinan. At para naman sa mga kababayan natin na nais magpunta rito, ang kanila pong operation time is starting 8:30 AM until 5:30 PM from Monday to Saturday.